Hello mga kababayan! Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibang bansa. Mga kababayan, nagulat tayo sa balita kanina, di ba? May mga kumakalat na mga bali-balita ng pagbawi o ng pag-stop ng Korean President sa ating bansa para magbigay ng assistance. Imagine mo mga kababayan, sabi daw ng presidente dito o presidente nila ay hindi niya hahayaan na ang kanyang itutulong ay mapupunta lang sa mga kurakot na politiko. O diba? Ganon nakikilala ang ating bansa na mga kurakot ang mga politicians. Kakahiya, di ba mga kababayan? Nakakahiya ang kanilang ginagawa. Kung bakit ba naman wala silang kabusugan sa kanilang mga kinokurakot. O di ba? Pansinin natin mga kababayan ang kanilang mga ginagawa ngayon. Nagtuturuan na sila o naglalaglagan na sila sa mga investigasyon na ginagawa sa Senado o maging sa Congress. Ito yung mga tao, mga kababayan, na kahit pinupukol na, kahit alam na nila sa kanilang sarili, nagdininay-dinayan pa rin sa kanilang pagiging kurakot. Ganon katindi ang mga politisyan sa Pilipinas sa panahon ngayon. Imagine mo, sayang sana yung itutulong ng Korean sa ating bansang minamahal. In-stop. Bakit? Bakit in-stop? Kasi nga alam nila na ang namumuno sa ating bayan ay wala na ring kwenta. Oo, mga kababayan, totoo yan. Hindi magkakaganito ang ating bansa kung ang namumuno ay merong strong personality. Merong malakas o matatag na desisyon sana. Kung bakit pa naman mga kababayan pinupukol o tinutukoy na nga ng mga tao o ng kontraktor na ang pasimuno ng kurakot ay ang kanyang pinsan, bakit hindi niya pwedeng tanggalin? Bakit hindi niya pwedeng alisin sa pwesto? Yun ang nakakapagtaka, no? Bakit kaya hindi niya kayang alisin? Bakit ang saldiko hinayaan nilang makatakas? O diba mga kababayan, sino ang pinoprotektahan ng mga ito? Ngayon, nasa HOR ang investigasyon. Nagtuturuan sila ngayon, itinuturo ang Senado. First and foremost, sa Senado ang investigasyon, itinuturo ng mga kontraktor ang Kongreso. O diba mga kababayan, ganun sila katindi nagtuturuan. Napanood nyo ba mga kababayan yung welga sa Nepal? Nung kailan lang yung Malaysia ba yun? Indonesia or basta may siya. O diba? Ngayon Nepal naman mga kababayan. Nagsunog na sila ng ibang mga building sa kanilang bansa. Nagsunog sila, naglabas sila, lumabas sila, nagwalk sila sa kanilang mga kalsada. At hindi rin malayong mangyari sa Pilipinas yan mga kababayan. Mangyayari. Bakit ko nasabi mga kababayan? Nagbuo na ng mga groups of people ang ibang mga Pilipino at kanilang gagawin ang sama-samang pagwewelga. Paano kung magpanalubong yung mga yan? From south to north. O diba? Paano pag nagsalubong sila sa EDSA? Di sumiklab ngayon ang kaguluhan. Sino ang kawawa? Yung mga pulis na haharang sa kanila sa gawa ng mga magwewelga. Walang panalo dito mga kababayan. Dahil unti-unti mag-iiskapo ang mga kurakot na yan sa bansang Pilipinas. Kasi kaya nga sila nagpayaman ng sobra-sobra para magkaroon sila ng kanilang mga mansyon sa iba't ibang bansa. Kaya hindi mangyayari mga malabong mangyari or mangyayari ang mga bagay na gusto ng mga tao. Kaya lang malabong mangyari na mapanagot ang mga tiwaling politiko.
Kasi nasa politiko yan eh. Nasa nangunguna yan mga kababayan. Ngayon, kung ang nangunguna sa ating bansa ay ma-strong ang kanyang decision making na gagawin, wala tayong masabi kasi maganda ang panunungkulan niya. Kamukha ngayon mga kababayan. Dapat sana siya yung mag-iimbestiga, ipatawag niya lahat ang involved. Pero anong ginawa niya? Hinayaan niya sa Senado, hinayaan niya sa Kongreso. Para siyang walang sariling pag-iisip na dapat sana siya ang gumagawa ng mga bagay-bagay na yan. Nagkakagulo na sa flood control. Anong ginawa niya? Pumunta pa siya sa Cambodia at iniwan niya pa sa mga pinagkakatiwalaan niya ang bansang Pilipinas. O diba? Dapat wag ka munang pumunta sa Cambodia at inayos mo muna yung problema sa bansa. O diba? Mga kababayan, grabe talaga, nakakapanlumo mga kababayan. Nakakapanglumo ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Sino ang kawawa? Ang mga pobre. Naturalmente, ang mga pobre ang kawawa. Dahil pag sumiklab ang kaguluhan, magsasarado yung mga tindahan, di ba? Tataas ang presyo. Ngayon ang mga pobre, paano na lang? Paano tayo na hindi mayaman at pobre din? O, di ba? Kahit magsisigaw tayo sa labas o sa EDSA, kung wala tayong suporta na malakas, talo pa rin tayo mga kababayan. Talo pa rin tayo. Pero unang-una natin gawin mga kananay, mga katatay, mga kaate, kakuya, tito, tita, lola, lolo, sa Panginoong Diyos natin una iwilga ang ating mga saloobin. Sa Panginoong Diyos natin ibigay ang dapat nating mga hinaing. Dahil wala tayong magagawa kung tayo lang mga kananay, mga ka-parents. Wala tayong magagawa kung sa atin lang, kung tayo lang. Pero kapag kasama natin ang Panginoong Diyos at sa Kanya natin una iiyak ang kaganapan sa ating bansa, malamang sa malamang magtatagumpay tayo. Aalisin ng Diyos ang dapat niyang alisin sa bansang Pilipinas na to. Paparusahan niya ang lahat ng gumagawa, ang lahat ng nanduloko at mga manduloko sa mga mahihirap. Hindi ba nila alam ang Panginoong Diyos ay malapit sa mga mahihirap? Kaya paparusahan ng Panginoong Diyos yan. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya lang ang may magagawa. Nag-imbestiga na sa Senado. Pero anong ginawa nila? Lumabas na ang katotohanan. Pero anong ginawa nila? Pinalitan nila ang namumuno. Ganon sila. Dahil gusto nilang pagtakpan yung mga dapat nilang pagtakpan, mga kababayan. Gusto nilang pagtakpan yung mga bagay na sila rin naman ay sangkot. Sino ang mag-iimbestiga sa sarili mo na ikaw mismo ang gumagawa ng kabulastugan sa bansang Pilipinas, di ba? So ang tanging kakampi lang natin mga kababayan, ang Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos natin isuko lahat, sa Kanya natin isumbong lahat, dahil ang Panginoong Diyos pag kumilos, walang sa Bisaya pa, walang sipyat. Kaya mga kababayan, kaya niya inilalantad lahat ng mga korap sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng flood. Dahil mayroong gagawin paglilinis ang Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas. Magtiwala ka lang. Tiwala ka lang mga kababayan. Sa Panginoong Diyos natin iasa ang lahat ng ito dahil siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Oo, siya lang ang makapangyarihan. Kaya walang kapangyarihan lahat ang naupo, mga politician sa bansang Pilipinas, dahil pag gusto ng Diyos alisin sila, aalisin niyang mga yan. Magtiwala ka. Yun lang. Bye-bye. Ang inyong kananay.